Hawak ko ang aming passbook, ang ipon ng buong buhay namin para sa aming pagtanda. Ngunit nang makita ko ang huling balanse zero. Wala nang natira. Ang sarili kong anak ang nag-withdraw ng lahat na may pirma ng kanyang ama. Napahigpit ang hawak ko sa luma kong pitaka. May isa pang bank book doon na tanging ako lang, sa buong mundo, ang nakakaalam. Ako si Alana Reyes. 45 taong gulang, noong kabataan ko, ang pangarap ko ay maging isang abogada. Nais kong tumayo sa loob ng korte, ipagtanggol ang mga naaapi, at bigyan ng boses ang mga walang tinig. Ngunit ang buhay may sarili itong plano. Ang mga pangarap na iyon ay isinantabi ko, isinilid sa isang bowl, at ipinagpalit sa pagiging isang asawa at ina. Pero heto ako ngayon. Nasa loob ng isang malamig na korte. Hindi bilang isang abogada na nagtatanggol sa iba, kundi bilang isang babaeng nagtatanggol sa sarili. Ang hangin sa loob ng Department 42 ay mabigat. Ang amoy ng lumang papel at pinakintab na kahoy ay nanunuot sa aking ilong. Sa kabilang panig, nakaupo ang aking asawa, si Marco Santos. Suot niya ang kanyang mamahaling charcoal suit, ang isa na nagkakahalaga ng 150,000 piso. Kalmado siya, kampante, na parang isa lamang itong ordinaryong araw sa opisina. Sa tabi niya, si Attorney Rafael Lim. Ang pinakamagaling at pinakamahal na abogado sa buong syudad. Tinatawag siyang P ang berdugo dahil wala raw siyang itinitirang anuman sa kanyang mga kalaban. Matalas ang kanyang tingin, malamig ang kanyang mga mata. Ang mesa nila ay puno. Puno ng mga dokumento, ng mga mamahaling laptop at ng mga katulong na abogado. Ang mesa ko walang laman. Maliban sa isang dilaw na legal pad at isang basong plastik na mailamang tubig, naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Niyakap ko ang sarili ko kahit hindi naman maginaw. Narinig ko ang mahinang bulong ni Marco kay Attorney Lim. Sapat na ang lakas para marinig ko at ng kalahati ng mga tao sa silid. Tingnan mo siya, Rafi, sabi ni Marco na maihalong pangungutya sa kanyang boses. Suot niya pa rin yung damit na binili ko para sa kanya 5 taon na ang nakalipas. Nakakaawa. Masyado siyang mahirap para magkaroon ng abogado. Ang tawa nila ay hindi malakas. Ngunit sa katahimikan ng korte, ito ay umalingaw-ngaw. Parang isang malakas na sampal sa aking mukha. Ang bawat salita ay parang isang karayom, tumutusok sa aking puso. Hindi ako tumingin. Nanatili ang aking mga mata sa baso ng tubig sa aking harapan. Nakikita ko ang aking sariling refleksyon, malabo at nanginginig. Case number 4,920. Santos versus Reyes, anunsyo ng bailiff, tumayo si Attorney Lim. Attorney Rafael Lim, para po sa respondent, Din Marco Santos, kagalang-galang na hukom. Tumingin sa akin si Judge Amelia Garcia. Isang babaeng may edad na may mga mata na puno ng talino at pagod. At para sa petitioner, ito na. Huminga ako ng malalim, dahan-dahan akong tumayo. Ang tunog ng pag-usad ng aking upuan sa sahig ay napakalakas. Isang tunog na bumasag sa katahimikan. Narinig ko muli ang mahinang tawa ni Marco. Nanginginig ang aking mga tuhod. Nanginginig ang aking boses. Ngunit pinilit kong magsalita ng malinaw. Alana Reyes po, kagalang-galang na hukom, sabi ko. Ako mismo ang magtatanggol sa aking sarili. Isang sandali ng katahimikan. Itinaas ni Judge Garcia ang kanyang mga salamin at tinitigan ako. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Ginang Reyes, sabi niya, na maihalong pag-aalala. Ang kasong ito ay isang kasong annulment. Ang pinag-uusapang ari-arian ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Sigurado ka ba sa iyong desisyon? Tumingin ako kay Marco. Nakangisi siya. Isang ngisi na nagsasabing tapos ka na. Opo, kagalang-galang na hukom, sagot ko. Ang panginginig sa aking boses ay unti-unting nawawala.
Napapalitan ito ng isang bagay na mas matatag. Mas matibay. Kung gayon, magpatuloy tayo, sabi ng hukom. Magsimula ka, Ginang Reyes. Naglakad ako papunta sa gitna. Hindi ako gumamit ng podium. Tumayo lang ako roon, hawak ang aking dilaw na notepad na parang isang kalasag. Nandito po tayo ngayon, simula ko, ang aking boses ay malinaw na ngayon. Para sa kasong annulment na isinampa ng aking asawa. Tumingin ako sa bawat mukha sa silid. Sa hukom. Sa mga abogado. At sa wakas, kay Marco. Ngunit hindi lang po iyon ang dahilan kung bakit tayo naririto. Nandito rin po tayo para pag-usapan ang mga ari-arian na hindi niya isinama sa listahan. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Attorney Lim. Ang pagkawala ng ngisi sa mukha ni Marco, nagpatuloy ako. Ang humigit kumulang kalahating bilyong piso na nakatago sa isang offshore investment trust. Ang mga kumpanyang nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng kanyang driver. At ang 3 commercial properties sa Cebu City na binili gamit ang pera na dapat sana ay para sa retirement fund ng kanyang mga empleyado. Isang malakas na ang narinig mula kay Marco. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit, ang buong hukuman ay natahimik. Maging ang court stenographer ay napatigil sa pagtipa. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa akin. Sa gitna ng kanyang galit, hindi ang takot ang bumalik sa akin, kundi ang alaala. Ang alaala ng araw na una kaming nagkita. Ang araw kung kailan ang lalaking ito, na puno ngayon ng puot, ay puno noon ng mga matatamis na pangako. Ang araw kung kailan nagsimula ang lahat, 20 taon na ang nakalilipas. Bago pa man ang mga abogado, ang mga kaso, at ang sakit ng puso, ako ay isang simpleng estudyante lamang ng abogasya sa Universidad ng Pilipinas. Ang aking mundo ay umiikot sa mga libro, sa mga kaso na binabasa ko hanggang madaling araw, at sa pangarap na balang araw ay makapagbibigay ako ng katarungan. Doon ko siya unang nakilala. Si Marco Santos, hindi ito sa isang magarbong restaurant o sa isang sosyal na pagtitipon. Nagkakilala kami sa isang maliit na coffee shop malapit sa universidad. Abala ako sa pagbabasa para sa aking pagsusulit nang bigla na lang may natapong kape sa aking mga papel. Naku, pasensya na, sabi ng isang boses. Isang boses na malalim at puno ng sinseridad. Pagtingin ko, nakita ko ang isang lalaking nakangiti sa akin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Si Marco. Hindi siya katulad ng mga lalaking kilala ko. Mayroon siyang tiwala sa sarili, isang klase ng karisma na kayang bumihag ng kahit sino. Mula noon, lagi na siyang nandoon. Hinihintay ako sa labas ng aking klase, dinadalhan ako ng kape, at pinapakinggan ang aking mga pangarap. Sabi niya, hinahangaan niya ang aking talino. Sabi niya, nakikita niya ang isang magandang kinabukasan para sa akin, at ako, naniwala ako, dinala ko siya sa Cavite, sa aming tahanan. Isang tahanan na simple, ngunit puno ng kasaysayan. Doon, nakilala niya ang aking ama, si Mang Jose Reyes. Ang aking ama ay isang lalaking tahimik, ngunit matatag. Para sa kanya, ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay ang aming lupa. Ang mga lumang bahay na bato sa may baybayin ng Cavite. Ito ay hindi lamang isang ari-arian para sa kanya. Ito ay isang pamana. Isang pamana mula pa sa aming mga ninuno, maraming malalaking developer ang sumubok na bilhin ang lupa. Nag-alok sila ng milyon-milyong piso. Ngunit si ama hindi na tinag. Hindi ito pera, alana, lagi niyang sinasabi sa akin. Ito ay ang ating kwento. Ang ating ugat. Nakita ko kung paano tinitigan ni Marco ang aming lupa. Ang kanyang mga mata ay may ibang kislap. Hindi ang kislap ng paghanga, kundi ang kislap ng ambisyon. Madalas niyang tanungin si ama tungkol dito. Tungkol sa mga plano, sa mga titulo, sa halaga. Napakahalaga pala talaga ng lugar na ito, sabi ni Marco isang araw. Akala ko noon, iyon ay isang papuri,
pagkatapos ng ilang buwan, nag-propose siya. Sa harap ng aking ama, sa aming lumang tahanan. Nangako siya na aalagaan ako. Nangako siya na mamahalin ako habang buhay, pinili ko siya. Pinili ko ang pag-ibig. Tumigil ako sa pag-aaral ng abogasya. Sabi ni Marco, hindi ko na kailangan pang magtrabaho. Sabi niya, ang kanyang trabaho ay ang bigyan ako ng magandang buhay. At ako, naisip ko rin na ito na ang pagkakataon para maging panatag ang loob ng aking ama. Na makita niya akong maayos ang buhay bago pa man siya mawala, isang desisyon na pagsisisihan ko habang buhay. 2 linggo bago ang aming kasal, nangyari ang trahedya. Isang gabi, hindi umuwi si ama. Hinanap namin siya. Sa bukid, sa mga kapitbahay sa tabing dagat. Ngunit wala siya, kinabukasan, natagpuan siya. Nakahandusay sa gilid ng kalsada, malayo sa aming bahay. Isang hit and run, sabi ng mga pulis. Isang aksidente. Walang nakakita. Walang testigo. Masyadong madilim. Masyadong mabilis ang pangyayari, gumuho ang aking mundo. Ang haligi ng aking buhay ay biglang nawala. Sa gitna ng aking pagluluksa, si Marco ang naging aking sandalan. Siya ang umasikaso sa lahat. Sa burol, sa libing, sa mga papeles. Niyakap niya ako at sinabing, "Huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Hindi kita iiwan." Naniwala ako sa kanya. Kumapit ako sa kanya, akala ko, siya ang aking tagapagligtas, hindi ko alam, siya pala ang simula ng aking pagbagsak. Ang buhay ko kay Marco ay parang isang ginto na hawla. Maganda. Malaki. Ngunit hawla pa rin. Binigyan niya ako ng lahat. Mga alahas, mga mamahaling damit at isang mansyon sa Makati. Ngunit sa bawat bagong ari-arian, pakiramdam ko ay lalo akong nawawala ng sarili. Ang aking mga kaibigan dahan-dahang nawala. Masyado raw akong abala. Masyado raw akong nagbago. Ang aking pamilya, maliban sa ilang pinsan, ay nalayo rin. Sabi ni Marco, kailangan kong iwanan ang inakaraan ko. Ikaw na ngayon ang Ginang Santos, lagi niyang sinasabi. Kailangan mong kumilos tulad ng isang Ginang Santos. Kontrolado niya ang lahat. Ang aking mga credit card. Ang aking mga lakad. Maging ang aking mga kausap. Hindi ko na napansin kung paano ako naging isang anino lamang ng aking sarili. Isang anino na sumusunod sa bawat utos niya. Hanggang sa nagsimula akong magduda, nagsimula akong maramdaman na may mali. Palagi akong pinaghihinalaan ni Marco. Kung saan ako galing? Sino ang kausap ko? Minsan, parang naririnig ko ang kanyang tinig kahit wala siya. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko, nababaliw na ba ako? Isang araw, pinilit niya akong magpatingin sa isang doktor. Masyado ka ng paranoid, Alana, sabi niya. Kailangan mo ng tulong. Iyon ang unang beses kong nakilala si Benji Cruz. 1 linggo pagkatapos ng aking konsultasyon, sinabi ni Cruz na mayroon akong paranoid delusions. Mga maling akala. Maling paniniwala, nanginginig ang buong katawan ko nang sabihin niya iyon. Hindi ko maintindihan. Bakit? Paano? Pagkatapos, dinala niya ako sa isang pribadong pasilidad. Isang ospital na malayo sa lahat. Walang bintana ang aking silid. Walang relo. Tanging ang 4 na dingding na kulay puti. Ang mga araw doon ay lumipas ng malabo. Binibigyan ako ng mga gamot na nagpapatulog sa akin. Nagpapamanhid sa aking utak. Pakiramdam ko, nawawala ako. Unti-unting nawawala, sa mga sandaling gising ako, umiiyak ako. Hinahanap ko ang aking ama. Hinahanap ko ang aking dating sarili. Ngunit isang gabi, habang nakatulala ako sa kisame, isang ideya ang bumasag sa aking pagkamamanhid. Hindi ako baliw, bulong ko. Ginagawa niya akong baliw. Ang salitang iyon. Ang ideyang iyon. Ito ang naging sparks ng aking paggising.
Ang apoy na nagsimulang sumunog sa loob ko. Nang makalabas ako ng ospital, ibang alana na ako. Hindi ito halata sa labas. Ngunit sa loob may nagbago. May nagising, simula noon, nagsimula akong magmatsyag. Naalala ko ang family cloud account na itinayo ko noon para sa aming mga wedding photos. Sabi ni Marco, ayaw niya ng mga lumang paraan. Gusto niya, lahat ay moderno. Kaya doon niya inilalagay ang lahat. At iyon ang susi, sa tuwing wala siya, o abala sa kanyang trabaho, dahan-dahan kong inaaral ang kanyang mga files. Ang kanyang mga dokumento. Nakita ko ang mga spreadsheet. Mga kontrata. Mga emails. Masyado siyang kampante. Akala niya, ako ay isang simpleng asawa lamang. Isang asawang walang alam sa negosyo. Ngunit hindi niya alam, ang dating estudyante ng abogasya ay nagbalik. Isang araw, nakita ko ang mga detalye ng isang offshore investment trust. At ng isang kumpanyang tinatawag na Pacific Vista Holdings. Sa Cayman Islands. Hindi niya ito kailanman binanggit sa akin, nagsimula akong magduda. May itinatago siya. Malaki, at noon ko rin napansin si Celeste Rivera. Ang kanyang personal assistant. Masyadong malapit. Masyadong madalas. Napansin ko rin ang kanyang mga tawag. Ang kanyang mga pag-uusap. Nagsimula akong mag-record. Palagi kong dala ang aking telepono. Nakabukas ang voice memo API. Bawat banta. Bawat pag-amin. Bawat pananakot na sisirain niya ako kung iiwan ko siya. Lahat ay naroon, hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Ang tanging alam ko ay hindi na ako magiging biktima. Maraming beses akong nagtanong, bakit ako? Ngayon, alam kong ang tanong ay dapat, bakit sila? Kung kayo ay naririnig pa rin hanggang dito, tulungan niyo akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba, upang malaman kung mayroon pa ring mga kasama akong naglalakbay sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang maipagpatuloy ko ang huling bahagi mula nang magising ako, naging iba ang bawat araw. Hindi na ako ang babaeng tahimik na nakaupo lang, naghihintay ng utos. Nagmamasid ako. Nangangalap ng impormasyon. Ang family cloud account na iyon. Ito ang naging aking lihim na sandalan. Ang bintana ko sa tunay na mundo ni Marco. Gabi-gabi, kapag tulog na siya, o abala sa kanyang mga lakad, binubuksan ko ang aking laptop. Tahimik. Maingat, ang aking dating kaalaman sa batas, ang mga prinsipyo na natutunan ko sa V noon ay nagbalik. Hindi ko na kailangang mag-enroll sa kolehiyo. Ang aking klase ay ang mga file ni Marco. Ang aking professor ay ang kanyang sariling kasakiman. Doon ko natutunan ang tungkol sa DualBooks Pro. Isang software na sadyang idinisenyo upang magpanatili ng dalawang hanay ng libro. Isa para sa gobyerno. At isa para sa may-ari. Ang impormasyong iyon ay parang isang susi. Nagbukas ng napakaraming pinto. Nakita ko ang mga transaksyon. Ang paglipat ng milyon-milyong piso mula sa Veritas Holdings patungo sa isang offshore investment trust. At pagkatapos ay papunta sa Pacific Vista Holdings. Sa Cayman Islands. Malalim ang kanilang bangko roon. Akala nila hindi kailanman matutuklasan, ngunit natuklasan ko. Hindi lang iyon. Nakita ko ang mga detalye ng mga lupain at ari-arian sa Cebu City at Tagaytay. Mga magagarang property. Nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Cardo Ramos. Ang aming driver. Ang simpleng driver na iyon. Naging front pala siya ni Marco. Ang mga pangalan. Ang mga petsa. Ang mga numero. Bawat isa ay parang isang piraso ng isang malaking jigsaw puzzle. Dahan-dahan kong pinagsasama. Bawat piraso ay nagpapakita ng isang mas madilim na larawan, at pagkatapos, si Celeste Rivera. Nakita ko ang mga bayad sa kanya. Hindi lang sweldo.
kundi malalaking halaga ng key consulting fees. Inilipat sa isang kumpanyang tinatawag na Celeste Ventures. Nakarehistro sa Nevada. Ang nagmamay-ari, si Celeste Rivera. Ang kanyang personal assistant. Ang kanyang kabit, ang katotohanan iyon ay parang isang matalim na saksak. Hindi na lang pera, kundi pagtataksil. Paghamak. Ngunit ang pinakakikilabot na natuklasan ko ay ang tungkol sa kanyang mga empleyado. Natagpuan ko ang mga record ng 401 plan ng Veritas Holdings. Ang mga regular na kaltas mula sa sweldo ng libu-libong manggagawa. Mga manggagawa sa Pampanga at Cavite. Pera na dapat ay para sa kanilang pagreretiro, ngunit ang perang iyon. Hindi ito napunta sa tamang lugar, sa halip, lumipat ito sa Pacific Vista Holdings. Sa mga bank account ni Marco. Ginagamit niya ang mga pondo ng pensyon ng kanyang mga empleyado upang tustusan ang kanyang mga lihim na proyekto. Ang kanyang mga luho. Ang kanyang mga kalihiman, ang galit na naramdaman ko noon ay hindi sumabog. Sa halip, naging isang malamig na pagpapasya. Isang tahimik na pagdedesisyon. Sa mga buwan na lumipas, hindi lang sa mga file ako naghukay. Nagsimula rin akong maghanap ng tao, naalala ko si E.F. Benji Cruz. Ang doktor na nagbigay sa akin ng maling diagnosis. Nalaman ko ang kanyang kahinaan. Ang kanyang utang sa isang pag-court casino sa Pasay City. Naalala ko ang narinig ko sa mga bulungan noon. Na si Marco ang nagbayad ng kanyang utang. Isang araw, lihim ko siyang nilapitan. Hindi madali. Takot siya. Ngunit sa paglipas ng panahon, at sa tulong ng mga ebidensya na hawak ko, nagawa ko siyang kausapin. Inalok ko siya ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon upang maging malaya mula sa pagkakasala. Pinagsama-sama ko ang lahat. Mga dokumento. Mga bank transfer record. Mga email. Ang mga recording ng boses ni Marco. Bawat isa ay isang bahagi ng kanyang imperyo ng kasinungalingan, handa na ako. At noon, dumating ang sulat. Ang sulat mula kay Marco. Ang kanyang petisyon para sa kasong annulment. Nais niya akong iwan. Nais niya akong alisin sa buhay niya nang walang anumang natitira. Ngunit sa mga mata ni Marco, ito ang simula ng kanyang tagumpay. Sa akin, ito ang hudyat ng aming laban. Ang init sa loob ng korte ay unti-unting lumalatag. Ngunit ang tensyon ay mas nagpapataas ng temperatura sa aking bala. Matapos kong ilabas ang mga lihim na transaksyon ni Marco, tumayo si Attorney Rafi Lim. Ang kanyang dating kampante na mukha ay may bahid na ngayon ng pagkadismaya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas. Alam kong handa na siya sa kanyang huling baraha. At alam ko rin kung ano iyon. Kagalang-galang na hukom, sabi ni Attorney Lim, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Nais po naming tawagin si Ginang Alana Reyes sa witness stand. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ito na. Ang sandali kung saan susubukang durugin niya ang aking pagkatao. Tumayo ako. Naglakad patungo sa witness stand. Bawat hakbang, naramdaman ko ang bigat ng mga nakaraang taon. Ang sakit. Ang pagtataksil. Ginang Reyes, simula ni Attorney Lim, lumapit siya sa akin na parang nilulusaw ang aking personal na espasyo. Ngayon, tila napakarami ninyong alam tungkol sa negosyo ng inyong asawa. Nakakagulat, hindi ba? Pinakinggan ko lang po, sagot ko. Ang aking boses ay kalmado, kahit na ang aking puso ay kumakabog. Talaga ba, ngisi niya? Dahil ayon sa isang sinumpaang pahayag mula sa inyong dating psychiatrist, si E.F. Benji Cruz, kayo po ay nagdusa sa paranoid delusions. Hindi ba totoo na kayo ay dinala sa isang mental institution noong 2018 dahil sa mental breakdown? Ang buong silid ay natahimik. Narinig ko ang mahihinang bulungan. Ito ang bahagi ng kwento na nais niyang gamitin laban sa akin. Ang aking kahinaan.
Ang aking nakaraan. Tumingin ako sa hukom. Pagkatapos kay Marco. Nakangiti siya muli. Isang ngiti na puno ng panalo. Hinanap ko po ang tulong para sa depression. Sabi ko, ang aking boses ay mahina ngunit matatag. Namatay po ang aking ama. Sabi ni Attorney Lim, may bakas ng peking simpatsya sa kanyang boses. Isang trahedya. Ngunit sa panahong iyon, inakusahan ninyo ang inyong asawa na minamanmanan kayo. Inakusahan ninyo siya ng pag-gaslight. Nagpapagamot kayo noon, hindi ba? Opo, sagot ko. At hindi ba totoo, lumapit pa siya, na mayroon kayong kasaysayan ng paggawa-gawa ng mga kwento para lang makuha ang atensyon? Sa medical terms, isa kayong unreliable narrator. Ang salitang iyon. Unreliable narrator. Ito ang gusto niyang itanim sa isip ng hukuman. Na hindi ako kapanipaniwala. Na ang lahat ng sinasabi ko ay gawa-gawa lamang. Ngunit nagkamali siya. Nagpapagamot po ako, sabi ko, ang aking boses ay tumibay. Nagpapagamot ako dahil ginagawang baliw ako ng aking asawa. At kaya ko rin pong patunayan iyan. Umiling si Attorney Lim. Isang maikling tawa ang pinakawalan niya. Paano? Tanong niya, tumingin sa hukom na may ngisi. Sa mas marami pang nakaw na dokumento, Ginang Reyes? Hindi po, sagot ko kalmado. Sa mga recording. Biglang nawala ang ngiti ni Attorney Lim. Ang kanyang tawa ay natigil. Anong recording? Demand niya, ang boses ay maihalong pagkagulat. Dito po sa ating bansa, at para sa sarili kong proteksyon, sabi ko, sa nakalipas na 2 taon ng aming kasal, palagi kong dala ang isang digital voice recorder sa aking bulsa. Bawat banta. Bawat pag-amin. Bawat pagkakataon na sinabi ni Marco na sisirain niya ako kung aalis ako, nasa akin po ang lahat. Kinapa ko ang aking tote bag, naramdaman ko ang malamig na plastik ng isang maliit na itim na video drive. Inilabas ko iyon at ipinakita sa lahat. Exhibit this po, kagalang-galang na hukom, sabi ko, tumayo si Marco ng napakabilis, napatumba ang kanyang silya. Hindi niya pwedeng gawin iyan, sigaw niya, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Pribadong pag-uusap iyan, Rafe. Pigilan mo siya. Umupo ka, Ginoong Santos, sigaw ni Judge Garcia. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong silid. Kung magsalita ka pa ng isa pang beses nang wala sa oras, ipapatahimik kita. Natigilan si Marco. Ang kanyang dibdib ay mabilis na huminga. Dahan-dahan siyang umupo, tumingin sa akin si Judge Garcia. Ginang Reyes, sinasabi mo sa akin na may audio ebidensya ka ng pag-amin ng respondent sa ano nga ba? Tumingin ako ng diretso kay Marco. Sa kanyang mga mata na puno ng takot. Sa pagpalsipika po ng kanyang diagnosis, kagalang-galang na hukom, sabi ko. Upang panatilihin niya akong kontrolado. At sa pag-amin na sadyang ginawang mali ang diagnosis para ako ay mawalan ng kredibilidad. Ang katahimikan sa loob ng korte ay mabigat. Nakakasakal. Maging ang court stenographer ay napatigil sa pagtipa. Patugtugin iyan, utos ni Judge Garcia. Lumapit ang bailiff at kinuha ang USB drive mula sa aking nanginginig na kamay. Isinaksak niya iyon sa G-system ng korte. Isang projection screen ang dahan-dahang bumaba mula sa kisam. Nagpapakita ng isang simpleng media player interface. Sumandal si Judge Garcia sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ginoong Lim, sabi niya, pinapayagan ko ito sa ilalim ng crime fraud exception sa marital privilege. Kung ang recording na ito ay naglalaman ng ebidensya ng isang krimen, ang iyong objection ay tinanggihan bago mo pa man ito sabihin. Hindi na nag-object si Attorney Lim. Abot-abot ang kanyang tingin kay Marco na maihalong takot. Si Marco ay kapit na kapit sa mesa ng depensa, namumuti ang kanyang mga buko. Para siyang isang taong nanonood ng countdown ng bomba. Patugtugin, muling utos ng hukom. Ang mga speaker ng korte ay umungo sa static.
Pagkatapos, isang boses ang pumuno sa silid. Boses ni Marco Santos. Malinaw ang audio. Ne-record sa aming banyo, may kaunting echo. Tigilan mo na ang pag-iyak, Alana, narinig ang boses ni Marco. Nakakaawa. Akala mo ba may maniniwala sa iyo? Ikaw ay isang high school dropout na nagkaroon lang ng swerte. Alam ko ang ginagawa mo sa mga account sa Cayman, Marco, sabi ng aking boses sa recording, mahina at may takot. Nakita ko ang mga papeles sa iyong briefcase. Ang tawa ni Marco sa recording ay malupit. Nakita mo ang mga papeles? Hindi mo nga alam ang tinitingnan mo. Ngunit sabihin nating alam mo. Sabihin nating sinabi mo sa isang tao. Sino ang paniniwalaan nila? Ang ACC ng isang kumpanya o ang hysterical housewife na gumugol ng isang buwan sa safety ward. Ikaw ang naglagay sa akin doon, bulong ko sa tape. Sinabi mo kay EC Cruz na sabihin na ako ay paranoid. Wala akong sinabi sa kanya, pagmamayabang ni Marco. Binili ko siya. 2,700,000 piso ay malaking pera para sa isang shrink na may utang sa sugal. Susulatin niya ang anumang diagnosis na gusto ko. Paranoia, schizophrenia, bipolar. Pili ka lang. Kung susubukan mong galawin ang aking pera, Alana, hindi lang kita hihiwalayan. Ipapakulong kita ng permanente. Sisiguraduhin kong maglalaway ka na lang sa tasa mo, habang buhay, habang ako ay nag-enjoy sa pera ko kasama ang isang taong magpapahalaga dito. Ngayon, lumayas ka sa harapan ko. Tumigil ang recording. Ang katahimikan na sumunod ay mas malakas pa kaysa sa recording mismo. Mabigat. Nakakasakal, dahan-dahang tinanggal ni Judge Garcia ang kanyang mga salamin sa pagbasa. Nilinis niya iyon ng isang maliit na microfiber cloth. Ang kanyang mga kilos ay sinasadya at nakakatakot sa pagiging kalmado. Isinuot niya muli ang mga salamin at tumingin sa mesa ng depensa. Ginoong Lim, sabi ni Judge Garcia, ang kanyang boses ay halos bulong, ngunit tumago sa silid na parang kutsilyo. Inamin ba lamang ng inyong kliyente ang pagsuhol sa isang medical professional upang palsipikahin ang diagnosis sa kalusugan ng kaisipan para sa layunin ng pagpapawalang saysay sa isang testigo? Tumayo si Attorney Lim. Namutla siya. Nagsimulang mawala ang kulay sa kanyang mukha. Kagalang-galang na hukom, sabi niya, hindi ko pa po narinig ang recording na ito. Hindi ko po mapapatunayan ang authenticity nito. Maaaring ito ay deepfake technology. Maaaring ito ay gawa ng NAI. Hindi ito dai, sabi ko mula sa aking mesa. Tumayo ako, mas matatag na ngayon ang aking mga binti. Dahil hindi po ako nag-iisa, kagalang-galang na hukom. May testigo po ako. Sino? Singhal ni Marco, basag ang kanyang boses. Wala kang kaibigan. Inilayo kita sa lahat. Tumingin ako sa likod ng courtroom. Ang mabibigat na ok na pinto ay bumukas. Isang lalaki ang pumasok. Magulo ang kanyang buhok. Suot niya ang isang murang suit na masyadong malaki at may mansa sa kwelyo. Mukha siyang hindi nakatulog sa isang linggo. Naglalakad siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay naglalayag sa silid ng kinakabahan. Siya si Benji Cruz, napasinghap si Marco, ang tunog ay umalinggaw sa tahimik na silid. Hindi, bulong niya. Tinatawag ko po si Benji Cruz sa stand, anunsyo ko, tumingin si Attorney Lim kay Marco, may puot sa kanyang tingin. Sabi mo nasa Europa siya, singhal ni Attorney Lim. Sabi mo, hindi siya maabot. Nandoon siya, singhal ni Marco. Binayaran ko ang plane ticket niya. Umupo si Cruz sa witness stand. Tumanggi siyang tumingin kay Marco. Tumingin siya sa sahig, nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay ang isa sa Biblia para manumpa. Cruz, sabi ko, lumapit sa witness stand. Ginagamot ninyo po ako noong 2018, tama? Opo, bulong ni Cruz.
At lumagda kayo sa isang sinumpaang pahayag na isinumite ni Ginoong Lim kaninang umaga na nagsasabing nagdusa ako sa matinding paranoid delusions. Totoo po ba ang pahayag na iyon? Tumingin si E.C. Cruz sa hukom. Tumingin siya sa bailiff na nakatayo malapit sa pinto, ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang sinturon. Lumunok ng malalim si E.C. Cruz. Hindi po, bulong niya. Magsalita ng malakas, Doktor, sigaw ni Judge Garcia. Hindi po, sigaw ni E.C. Cruz, lumuluha ang kanyang mga mata. Hindi po totoo. Matino po siya. Palagi po siyang matino. Gawa-gawa ko lang po iyon. Nagulo ang gallery. Ang mga reporter ay abala sa pagtipa sa kanilang mga telepono at nagbubulungan. Bakit po kayo nagsinungaling, Doktor? Tanong ko ng mahinahon. Itinuro ni E.C. Cruz ang nanginginig niyang daliri kay Marco. Dahil po sinabi niya sa akin. Binayaran niya po ang buki ko. May utang po ako na 40,000 piso sa masasamang tao sa Atlantic City. Binayaran po iyon ni Marco. Sinabi niya sa akin na i-gaslight siya. Sinabi niya sa akin na bigyan siya ng matinding sedatives para magmukha siyang nalilito sa publiko. Kailangan ko po ang pera. Patawad po, Alana. Patawad po talaga. Objection, sigaw ni Attorney Lim, desperado upang pigilan ang pagdurugo. Ang testigong ito ay malinaw na nasa ilalim ng panggigipit. Hindi po siya mapagkakatiwalaan. Ang tanging panggigipit na nakikita ko, Ginoong Lim, sabi ni Judge Garcia, ang kanyang mga mata ay nanliit, ay ang perjury na isinagawa lamang ng inyong kliyente. Umupo ka bago ko pa ikaw isama bilang co-defendant. Dahan-dahang umupo si Attorney Lim. Inilayo niya ang kanyang silya ng 6 na pulgada mula kay Marco, lumilikha ng pisikal na distansya sa pagitan ng kanyang sarili at ng radioactive fallout. Tumingin ako sa aking asawa. Si Marco ay hindi na ang aroganteng tycoons. Pinagpapawisan siya, ang kanyang perpektong gelled na buhok ay nagsisimula ng bumagsak sa kanyang noo. Mukha siyang maliit. Wala na po akong katanungan para sa testigong ito, sabi ko. Cruz, sabi ni Judge Garcia, nang may babala sa kanyang boses, hindi ka po aalis sa gusaling ito. Sasamahan ka ng bailiff sa isang holding room. Ang National Bureau of Investigation ay magiging interesado sa iyong testimonya. Habang inilalabas si E.C. Cruz, umiiyak sa kanyang mga kamay, ang korte ay parang isang pressure cooker na malapit ng sumabog. Bumalik ako sa aking mesa. Napanalunan ko ang labanan ng pagkatao. Napatunayan kong hindi ako baliw, ngunit kailangan ko pa ring patunayan kung nasaan ang pera at kung bakit mahalaga iyon. Dahil hindi lang sa akin itinago ni Marco ang pera. Itinatago niya ito sa lahat. Ginang Reyes, sabi ni Judge Garcia, ang kanyang tono ay mairespeto na ngayon. Mayroon pa po ba kayong ebidensya tungkol sa mga ari-arian? Opo, kagalang-galang na hukom, sabi ko. Ngunit para sa bahaging ito, kailangan ko po ng calculator. At kailangan ko po na tingnan ng korte ang pension fund para sa mga empleyado ng Veritas Holdings. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Kung may tingin lang na nakamamatay, patay na ako sa sandaling iyon. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi na lang tungkol sa annulment. Ito ang takot sa kulungan. Ang pension fund, bulong ni Attorney Lim. Tumingin siya kay Marco. Anong ginawa mo, Marco? Sabihin mo sa akin ngayon. Kung magsisinungaling ka sa akin ulit, aalis ako. Komplikado, utal ni Marco. Hiniram ko lang. Pansamantala, upang takpan ang margin. Call sa expansion. Ipinikit ni Attorney Lim ang kanyang mga mata at kinurot ang bridge ng kanyang ilong. Kinulimbat mo ang retirement ng iyong mga empleyado para tustusan ang isang shell company, Marco. Federal offense yan. Magpatuloy, Ginang Reyes, utos ni Judge Garcia. Naglakad ako patungo sa projector. Naglagay ako ng bagong dokumento sa salamin.
Ito ay isang komplikadong spreadsheet na puno ng mga numero at petsa. Exhibit C, anunsyo ko. Ito po ay isang paghahambing ng mga kontribusyon ng empleyado sa 401 plan ng Veritas Holdings laban sa aktwal na deposito na ginawa sa custodial account sa GI. Gumamit ako ng laser pointer, isang murang pula na binili ko sa isang gasolinahan, upang bilugan ang isang kolum mula Enero 2022 hanggang sa kasalukuyan. Bawat empleyado, paliwanag ko, ang aking boses ay matatag, ay may 5% ng kanilang sweldo na kinakaltas para sa retirement. Ang perang iyon ay dapat mapunta sa GI, ngunit hindi po. Naglagay ako ng isa pang papel sa projector. Ito, sabi ko, ay ang ledger mula sa Pacific Vista Holdings sa Cayman Islands. Ang mga petsa ay eksaktong tumutugma. Enero 15, 400,000 na kaltas mula sa payroll. Enero 16 na, 400,000 na deposito sa Pacific Vista. Kinulimbat po niya ang retirement fund, nilalabhan ito sa pamamagitan ng Cayman para makaiwas sa buwis, at pagkatapos ay ginagamit ito upang bumili ng real estate sa ilalim ng pangalan ng kanyang kabit. Ang silid ay umugong. Hindi na lang ito isang kasong annulment. Ito ay isang malaking corporate skandal. Ang hangin sa loob ng korte ay tila hindi na gumagalaw. Bawat paghinga ay mabigat, bawat tibok ng puso ay malakas na naririnig sa gitna ng matinding katahimikan na sumunod sa paglalantad ni Alana. Ang mga dokumento ng pandaraya ay nakalatag na, ang mga recording ay umalinggaw na, at ang pag-amin ni Benji Cruz ay bumaon na parang punyal sa puso ng kasinungalingan, si Marco Santos, na kanina lamang ay puno ng kayabangan. Ngayon ay parang isang hayop na nasukol sa isang kulungan. Ang kanyang mga mata ay ligaw, ang kanyang paghinga ay mabilis, at ang bawat ugat sa kanyang liig ay litaw na litaw. Tumingin si Judge Emmy Garcia sa kanya, ang kanyang mukha ay parang bato, walang bahid ng anumang emosyon maliban sa matinding galit na nag-aalab sa kanyang mga mata. Santos, Anya, ang kanyang boses ay malamig at matalim, nasa 100 ka ngayon. Kung mananahimik ka para iwasan ang mga kasong kriminal na maaaring isampa laban sa iyo, otomatiko mong isinusuko ang kasong ito at matatalo ka. Ngunit kung magsasalita ka para subukang ipanalo ang kasong ito, ang bawat salita mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte kriminal. Isang ultimatum. Isang bitag na walang labasan. Doon na tuluyang sumabog si Marco. Ang lahat ng pagpipigil, ang lahat ng pagkukunwari, ay biglang naglaho na parang bula. Hindi. Hindi totoo ang lahat ng iyan, sigaw niya, tumatayo mula sa kanyang upuan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Nilusob niya ang aking computer. Ninakaw niya ang aking mga file. Siya ang may kasalanan. Ang kanyang mga sigaw ay umalinggaw sa buong bulwagan, puno ng desperasyon at kabaliwan. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Alana. Tumingin siya sa huwes, ang kanyang mukha ay payapa. Your Honor, mahinahon niyang sabi, hindi ko po ninakaw ang anumang impormasyon. Ang lahat ng dokumento at recording na aking isinumite ay kusang lumabas sa aking mga kagamitan dahil si Marco mismo ang nag-set up ng aming family cloud account. Hindi niya namalayan na ang lahat ng kanyang ginagawa sa kanyang telepono at computer ay otomatikong naimbak sa isang lugar na pareho naming nakikita. Isang simpleng paliwanag, ngunit iyon ang pinakamatinding dago. Ang sariling kapabayaan ni Marco, ang kanyang sariling pagwawalang bahala, ang siyang nagbagsak sa kanya. Hindi na makayanan ni Atty. Rafe Lim ang kahihiyan. Ang kanyang profesionalismo ay tuluyan ng gumuho. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pagkadismaya. Your Honor, Anya, ang kanyang boses ay nanginginig, sa puntong ito, formal ko nang tinatanggal ang aking sarili bilang abogado ni Santos. Hindi ko na kayang katawanin ang isang taong hindi lamang nagsisinungaling sa korteng ito, kundi pati na rin sa kanyang sariling abogado. Iniwan niya si Marco.
Sa gitna ng korte, nag-iisa na lamang ang lalaki, iniwan ng lahat. At sa sandaling iyon, tila may senyales na ibinigay ang tadhana. Biglang bumukas ng malakas ang mga pinto ng bulwagan. Pumasok ang isang grupo ng mga taong may suot na uniforme. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at determinado. Sa unahan nila ay isang babae, si Special Agent Maria Ramirez ng National Bureau of Investigation, kasama ang mga kinatawan mula sa Securities and Exchange Commission. Lahat manatili sa kanilang mga kinaupuan, malakas na utos ni Agent Ramirez, ang kanyang boses ay may otoridad. Lumakad siya papalapit kay Marco, hawak ang isang papel. Marco Santos, ikaw ay inaaresto sa bisa ng isang warrant of arrest para sa mga kasong securities fraud, embezzlement, at money laundering. Ang mundo ni Marco ay tuluyan ng gumuho. Hindi ninyo ako maaaring arestuhin, sigaw niya, sinusubukang lumaban habang papalapit ang mga ahente. Bitawan ninyo ako. Alana, ikaw ang may gawa nito. Papatayin kita. Ngunit ang kanyang mga banta ay wala ng bigat. Ang tunog ng posas na isinara sa kanyang mga pulso ay tila isang huling nota sa kanyang mahabang sonata ng kasinungalingan. Hinila siya palabas, sumisigaw, nagwawala, isang larawan ng isang haring tuluyan ng nawalan ng korona at kaharian. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatingin lamang si Alana. Walang ngiti sa kanyang mga labi, walang saya sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang likod ng lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking sumira sa kanya habang ito ay kinakaladkad papalayo. At sa kanyang isipan, isang mahinang bulong ang kanyang binitawan. Sinabi ko sa'yo, Marco. Buhay pa ako. Hindi ako baliw. Nang mawala na si Marco, muling bumalik ang katahimikan sa bulwagan. Pinalo ni Judge Garcia ang kanyang martilyo. Dahil sa mga kaganapang ito, anya, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Alana, at para maprotektahan ang interes ng Veritas Holdings at ng mga empleyado nito, pansamantala kong ipinagkakaloob sa iyo, De Reyes, ang emergency conservatorship sa lahat ng voting shares ng kumpanya. Ikaw ang mamamahala habang nililitis ang mga kaso ni A.V. Santos. Isang malaking responsibilidad ang biglang ipinataw sa kanyang mga balikat. Siya na ngayon ang maihawak ng kumpanyang minsan nang ginamit para siya ay sirain. Maraming salamat po, Your Honor, mahinang sagot ni Alana, ngunit bago niya tapusin ang sesyon, may huling babala si Judge Garcia. Edith Reyes, mag-iingat ka, anya, ang kanyang tingin ay seryoso. Nakuha mo man ang kapangyarihan, ngunit isang pugad ng mga ahas ang naghihintay sa iyo sa Board of Directors. Hindi magiging madali ang iyong laban. Tumango si Alana. Alam niya. Ito ay simula pa lamang ng isang bagong yugto. Lumabas siya ng korte, nag-iisa. Ang mga tao ay nagbibigay daan, ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at pagtataka. Ngunit hindi niya sila pinansin. Naglakad siya sa mahabang pasilyo, ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Pagdating niya sa labas, huminga siya ng malalim. Ang hangin ng kalayaan. Ang hangin ng katarungan. Ngunit sa halip na makaramdam ng lubos na kagalakan, isang bigat ang kanyang naramdaman. Ang bigat ng tagumpay. Doon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang sarili, habang ang mundo ay nagpapatuloy sa paligid niya, nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi ito mga luha ng kalungkutan. Hindi rin ito mga luha ng saya. Ito ay mga luha ng paglaya. Mga luha para sa babaeng minsan ay nawala at sa babaeng ngayon ay muling nabuo. Mga luha sa katahimikan, isang tahimik na pagtatapos sa isang maingay na digmaan. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Alana sa pag-aaral ng bawat sulok ng kahariang iniwan ni Marco. Ang opisina nito, na dati isang lugar ng kapangyarihan at pagtataksil, ay naging kanyang bagong larangan ng digmaan. Habang nililinis niya ang mga naiwang gamit, hindi niya hinahanap ang mga bakas ng nakaraan, kundi ang mga susi para sa kinabukasan.
Isang hapon, habang inaayos niya ang mga palamuti sa dingding, may napansin siyang kakaiba. Ang isang malaking larawan ni Marco, kasama ang kanyang ama ay bahagyang nakatagilid. Itinuwid niya ito, ngunit may naramdaman siyang hindi tama. Sa likod ng simpleng pagkilos na iyon, may isang kuryosidad na umusbong. Muli niyang ginalaw ang larawan, at sa kanyang pagkabigla, umangat ito na parang isang pinto. Sa likod nito, isang malamig na bakal ang sumalubong sa kanya. Isang nakatagong kahadiyero. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Anong lihim ang itinatago sa likod ng pader na ito? Sinubukan niyang isipin ang kombinasyon. Ang kaarawan niya, ang anibersaryo nila, walang gumana. Ngunit may isang petsa na palaging mahalaga kay Marco higit sa lahat. Ang sarili nitong kaarawan. Dahan-dahan niyang inilagay ang mga numero. Isang pag-click ang narinig niya. Bumukas ang pinto ng kaha. Sa loob, walang pera, walang alahas. Isang bagay lamang ang naroon. Isang luma at makapal na itim na kwaderno. Isang talaarawan, dala ng hindi maipaliwanag na kaba, umupo si Alana sa upuan ni Marco at binuklat ang unang pahina. Ang sulat kamay ni Marco ang bumungad sa kanya, pamilyar ngunit ngayon ay tila dayuhan. Ang mga unang pahina ay tungkol sa mga pangarap nito, sa ambisyon. Ngunit habang lumilipat ang mga pahina, nagsimulang lumabas ang isang mas madilim na kwento. Nabasa niya ang tungkol sa isang lupain sa Batangas, isang malawak na lupain na may perpektong lokasyon para sa isang bagong proyektong pang-industriya. Ang lupain ng kanyang ama, si Mang Jose Reyes. Ayaw ibenta ng matanda, basa niya sa isinulat ni Marco. Matigas ang ulo. Kailangan kong mahanap ang kahinaan niya. At sa sumunod na pahina, natagpuan ni Marco ang kahinaan na iyon. Siya, may anak siyang dalaga. Si Alana. Maganda, simple at puno ng tiwala. Siya ang magiging susi ko. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanilang pagtatagpo, ang kanilang pag-iibigan, ang kanilang kasal lahat ay nakaplano. Lahat ay bahagi ng isang masamang balak. Ngunit ang pinakamasaklap ay hindi pa dumarating. Habang papalapit siya sa dulo ng talaarawan, isang partikular na petsa ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang petsa kung kailan namatay ang kanyang ama. Naging malaking problema si Mang Jose. Nagsisimula na siyang maghinala. Kailangan na siyang mawala sa landas. Kinausap ko na si Rafay. Siya na ang bahala. Mas malinis, mas mabilis. Nanlamig ang buong katawan ni Alana. Ang kanyang paghinga ay tila naputol. Binasa niya ang huling entry para sa linggong iyon. Isang gabi. Isang madilim na kalsada. Isang aksidente. Walang nakakita. Tapos na ang problema. Ang lupa ay malapit nang maging sa akin. Ang kailangan ko na lang gawin ay pakasalan ang nagdadalamhating anak. Binitawan ni Alana ang talaarawan na para siyang napaso. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang hit and run na pumatay sa kanyang ama ay hindi isang aksidente. Ito ay isang pagpatay. At ang nagmamaneho ng sasakyan si Achungi. Rafaelim, ang sakit na kanyang naramdaman ay hindi may larawan. Mas matindi pa ito sa sakit ng pagtataksil. Ito ay ang sakit ng pagkaunawa na ang buong buhay niya sa loob ng nakalipas na mga taon ay isang malaking kasinungalingan na itinayo sa ibabaw ng bangkay ng kanyang ama. Umiyak siya, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa matinding galit na ngayon lamang niya naramdaman. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Bago pa siya makasagot, bumukas ito. Pumasok si Atty. Rafaelim, may daladalang isang peking ngiti. Alana, pasensya na sa abala, sabi nito. Naparito lang ako para pag-usapan ang posibleng plea deal para kay Marco. Baka sakaling may maitulong ako. Ngunit ang mga mata ni Rafi ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatingin ito sa lamesa.
Sa nakabukas na talaarawan. Naintindihan ni Alana sa isang iglap. Hindi siya naparito para kay Marco. Naparito siya para sa talaarawan. Sinusundan siya nito. Ano iyan? Tanong ni Rafael, dahan-dahang isinasara ang pinto sa likod niya. Ang tunog ng paglock nito ay umalinggaw sa buong silid, hindi sumagot si Alana. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinasara niya ang talaarawan. Ang kanyang utak ay gumagana ng mabilis. Kailangan niyang makalabas dito. Huwag ka nang magkunwari, Alana, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay naging malamig at mapanganib. Alam kong nabasa mo na. Ibigay mo sa akin ang talaarawan. Para ano? Para itago mo ang katotohanan na pinatay mo ang tatay ko. Buong tapang na sagot ni Alana, ang kanyang boses ay basag ngunit puno ng galit. Tumawa si Rafael, isang tawang nakakakilabot. Ako nga ang nagmamaneho. Isang abala lamang ang matandang iyon. At ngayon, ikaw naman ang nagiging abala. Ibigay mo sa akin ang libro at baka sakaling hayaan pa kitang mabuhay. Alam ni Alana na hindi siya nito hahayaang mabuhay. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Nagkunwari siyang natatakot at sumusuko. Sige, ibibigay ko, sabi niya, habang dahan-dahang inilalagay ang talaarawan sa mesa. Habang nakatingin si Rafael sa talaarawan, dahan-dahang binuksan ni Alana ang kanyang bag sa halip na wallet. Ang kinuha niya ay dalawang bagay, ang kanyang telepono at isang maliit na lata ng pepper spray. Mabilis niyang pinindot ang numero ng isang tao at sinimulan ang pag-record ng kanilang pag-uusap. Heto na, sabi niya, itinutulak ang talaarawan ng bahagya. Nang yumuko si Rafael para kunin ito, iyon ang pagkakataon ni Alana. Buong lakas niyang iwinisik ang pepper spray sa mukha ng abogado. Sumigaw si Rafael sa sakit, napahawak sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong iyon, hinablot ni Alana ang talaarawan at tumakbo palabas ng opisina. Narinig niya ang mga sigaw at pagmumura ni Rafael sa kanyang likuran. Tumakbo siya sa pasilyo, ngunit huli na. Nakalock ang buong palapag para sa gabi. Wala siyang mapupuntahan. Sa kanyang pagmamadali, nabitawan niya ang kanyang telepono, ngunit hindi niya na ito binalikan, narinig niya ang tunog ng nabasag na salamin. Paglingon niya, nakita niya si Rafael, ang mukha ay namumula at galit na galit, may hawak na matulis na piraso ng bubog mula sa isang nabasag na picture frame. Tumakbo si Alana para sa kanyang buhay, paikot-ikot sa mga cubicle. Habang si Rafael ay sumusunod sa kanya, na parang isang sugatang hayop na handang pumatay. Sa sahig, ang telepono ni Alana ay nakabukas pa rin. Isang tawag ang kumonekta. Hello? Alana? Nariyan ka ba? Sabi ng boses sa kabilang linya. Si Special Agent Maria Ramirez. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na paghinga ni Alana, ang tunog ng mga yabag na humahabol, at ang nakakakilabot na katahimikan ng isang gusaling naging bitag. Ang buong gusali ng Veritas Holdings ay naging isang malaking bitag. Ang bawat sulok ay madilim, ang bawat anino ay tila isang kaaway. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan sa labas, na dumadaan sa malalaking salamin ng lobby, na lumilikha ng mga mahahabang anino sa marmol na sahig. Ang tanging tunog ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Alana at ang mabibigat na yabag ni Atty. Rafaelim na humahabol sa kanya. Tumakbo siya patungo sa malaking pinto sa harapan, ang kanyang huling pag-asa. Ngunit nang subukan niyang itulak ito, hindi man lang ito gumalaw. Nakalock. Napasandal siya dito, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina sa pagod at takot. Wala na siyang matatakbuhan. Dahan-dahang lumitaw si Rafael mula sa dilim, ang kanyang mukha ay nababalutan ng anino, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Sa kanyang kamay, ang matulis na piraso ng bubog ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Tapos na ang laro, Alana, Anya, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pagbabanta. Ibinagsak mo ako. Ibinagsak mo si Marco. Pero hindi mo ako maibabagsak nang hindi kita isasama. Inamin mo na,
sabi ni Alana, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit sinusubukan niyang maging matatag. Pinatay mo ang ama ko. Sigaw ni Rafe, papalapit ng papalapit. At dapat ay noon pa kita isinunod. Isa kang pagkakamali na hindi ko naulitin pa. Sa sahig, ilang talampakan mula sa kanila, ang telepono ni Alana ay tahimik na nakikinig. At mula rito, isang boses ang biglang umalinggaw sa tahimik na lobby, malakas at malinaw. Attorney Rafi Taik. Ay kay Special Agent Maria Ramirez ng EBI. Ibalik is dengue armas STK sumuko giide. Nagulat si Rafi. Napatingin siya sa paligid, hinahanap kung saan nanggagaling ang boses. Ang kanyang pagkalito ay nagbigay kay Alana ng ilang segundong mahalaga. Sa labas, ang tunog ng mga sirena ay papalakas ng papalakas. Mga ilaw na pula at asul ang nagsimulang sumayaw sa mga salamin ng gusali. Bigla, isang nakabibinging tunog ng pagbangga ang yumanig sa buong lugar. Ang malaking pader na salamin sa harapan ng gusali ay sumabog papasok. Isang armored truck ng SBA ang sumalpok dito, na lumikha ng isang malaking butas. Mula sa alikabok at basag na salamin, lumabas ang mga armadong ahente, ang kanilang mga baril ay nakatutok kay Rafi. Huwag kang kikilos, sigaw ng isa sa kanila, bago pa man makapag-isip si Rafi, napalibutan na siya. Binitawan niya ang hawak na bubog, at sa isang iglap, siya ay napusasan na. Ang kanyang paghahari ng kasamaan ay nagwakas sa sahig ng gusaling minsan niyang itinuring na kanyang palasyo. Lumapit si Agent Ramirez kay Alana na nakaupo pa rin sa sahig, nanginginig. Inalis niya ang kanyang jacket at ipinatong ito sa mga balikat ni Alana. Tapos na, Alana, mahinahon niyang sabi. Ligtas ka na. Sa mga bisig ng ahente, sa wakas ay bumigay si Alana. Humagulgol siya. Inilalabas ang lahat ng takot, sakit, at galit na matagal na niyang kinimkim. Ang kanyang mga luha ay hindi na mga luha ng pagkatalo, kundi mga luha ng kaligtasan. Ang karma ay mabilis at walang awa. Si Attorney Rafi Lim ay naharap sa mga kasong first-degree murder, extortion, at fraud. Hindi na niya nakita pa ang sikat ng araw sa labas ng kulungan. Namatay siya sa loob, ayon sa balita ay dahil sa isang biglaang sakit, ngunit marami ang nagbulungan na ang kanyang mga dating kasosyo sa krimen ang siyang naningil sa kanyang mga utang. Si Marco Santos naman ay tumanggap ng sentensyang 25 taon sa isang federal na bilangguan. Lahat ng kanyang yaman ay kinumpiska. Ang kanyang pangalan, na minsan ay simbolo ng tagumpay, ay naging isang paalala ng kasakiman at pagkawasa. Siya ay naging isang multo, isang kwento na ibinubulong para takutin ang mga mayayabang. Ngunit ang kwento ay hindi nagtapos sa kanilang pagbagsak. Nagsimula ito sa muling pagbangon ni Alana. Sa halip na panatilihin ang kapangyarihan para sa kanyang sarili, ginawa ni Alana ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Binago niya ang Veritas Holdings. Mula sa abo ng kasinungalingan, itinayo niya ang isang bagong kumpanya, ang Alana's Legacy Cooperative. Isang kumpanya na pag-aari ng lahat ng empleyado nito. Ang ninakaw na retirement fund ay hindi lamang niya ibinalik, ginawa niyang puhunan ng bawat manggagawa para sa kanilang sariling kinabukasan. Ang pundasyon ng kumpanya ay hindi nakasakiman, kundi katarungan, integridad at paggalang. Isang maaliwalas na umaga, nagtungo si Alana sa sementeryo. Dala niya ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak at isang dokumento. Lumapit siya sa puntod ng kanyang ama, si Mang Jose Reyes. Dahan-dahan niyang nilinis ito, inalis ang mga tuyong dahon, at inilagay ang mga bulaklak. Kinuha niya ang dokumento, isang kopya ng utos ng korte na nagsasaad na ang lupain sa Batangas ay naibalik na sa pangalan ng pamilyang Reyes. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lapida. Tumingin siya sa pangalan ng kanyang ama, at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting payapa at buo. Nakuha ko na po ulit, ama, bulong niya sa hangin. Nakuha ko na ang lupaing pinaglaban mo. At pinagbayad ko sila sa ginawa nila sa iyo. Sa kanyang pag-alis,
Isang malalim na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang kanyang laban ay tapos na. Ngunit ang kanyang di mawawalang legasya ay nagsisimula pa lamang, at sa pagtatapos ng lahat, ang kwentong ito ay nag-iwan ng tatlong aral, tatlong malalalim na refleksyon na sumasalamin sa bawat isa sa atin. Ang unang aral ay para sa mga magulang. Ipinakita sa atin ni Mang Jose ang isang pag-ibig na handang magsakripisyo para sa lupaing sumisimbolo sa kanyang pinaghirapan. Ngunit ang pag-ibig na ito ay naging bulag na hindi nakita ang panganib na dala ng kanyang katigasan. Sa kabilang dako, ang pagtrato ni Marco kay Alana bilang isang pag-aari ay nagpapakita ng isang pag-ibig na mapangkontrol at mapanira. Ang tunay na pagmamahal ng isang magulang at ng isang asawa ay hindi lamang pagsasakripisyo o pagkontrol. Ito ay ang pag-unawa, paggalang at pagbibigay ng kalayaan sa minamahal na mamukadkad. Ang ikalawang aral ay para sa mga anak. Si Marco Santos ay isang larawan ng isang anak na biniyayaan ng lahat, ngunit ang kanyang kasakiman at kawalan ng pasasalamat ay sumira hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na sa legasya ng kanyang pamilya. Ito ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa pasasalamat sa mga biyayang natanggap at sa responsibilidad na gamitin ito sa tama. At ang panghuli at pinakamahalagang aral ay tungkol sa kalikasan ng tao. Sa gitna ng sakit at pagtataksil, hindi pinili ni Alana ang landas ng bulag na paghihiganti. Ang kanyang ginawa ay hindi isang marahas na pagsabog ng galit, kundi isang maingat at matalinong paghahanap ng katarungan. Ginamit niya ang batas, ang katotohanan, at ang kanyang talino para gisingin ang natutulog na moralidad at parusahan ang kasamaan sa paraang tama at makatarungan. Ipinakita niya na ang paghihiganti ay nagpaparumi sa kaluluwa, ngunit ang katarungan ay naglilinis nito. Pinatunayan ng kanyang paglalakbay na ang kabutihan ay hindi kahinaan. Ngunit ang kabutihan ay maihalaga lamang kapag ito ay inilalagay sa tamang lugar, kapag ito ay may kasamang tapang para labanan ang kasamaan, at may talino para siguraduhing ang hustisya ang siyang mananaig sa huli. At dito nagtatapos ang kwento ni Alana Reyes. Ano sa tingin ninyo ang naging desisyon ni Alana? Mayroon ba kayong gagawing naiiba kung kayo ang nasa kalagayan niya? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Binabasa ko ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng aral o nagparamdam ng kahit ano, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa taong alam ninyong makaka-relate din, at mag-subscribe sa channel na Luha sa Katahimikan para hindi mahuli sa mga susunod pang misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at malay natin, sa susunod baka ikaw na ang bida.